Ang napakatinding laban sa gitna ng Black Bulls at nitong si Damnatio wherein may dalawang karakter ang magpapaalam sa atin. It is the Updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button. Before watching this video, be sure na napanood mo na muna ang previous chapter ng Black Clover chapter 363 para makapag-catch up ka sa mga pangyayari sa chapter na to. But here we go, we can see na ang title ng chapter 364 ng Black Clover is Ready for Death. The early panels, we can see ang Witch Queen na nagkakaroon ng kanyang foresight wherein kapag hindi daw sila nag-interfere at hindi sila nangialam sa ginagawa nitong si Lucius Socrates, hindi malabong masira ang buong mundo. Pero knowing Lucius Socrates naman, wala naman talaga silang magagawa laban dito. Pero ang pinakaunang pumasok sa utak nitong si Nank is that right from the start ay hindi na nag-aksaya ng oras itong si Lucius Socrates at nag-head siya right away papunta kay Asta para patayin ito na maaaring nangangahulugan lamang na si Asta ang kanyang weakness, kaya si Asta ang magiging pinaka-key para matalo nila si Lucius Socrates. Hence the reason nga kung bakit gustong-gusto nilang maibalik si Asta sa Clover Kingdom, especially at this dire moment na sinasakop na sila ni Lucius Socrates. At para nga maibalik si Asta habang nangyayari na nga ang napakatinding laban sa gitna ng mga forces nitong si Lucius at sa forces ng Clover Kingdom, ay kakailanganin nilang successfully ma-layout ang Door of Destiny. Kaya habang sinasagawa ang ritual nitong si Dorothy, ng Witch Queen, ni Vanessa at nitong si Finral ay lalaban naman ang natitirang mga miyembro ng Black Bulls dito kay Damnatio para hindi ito makapag-interfere. However, the thing here is, nabanggit dito na ang kalaban nila ngayon ay mas malakas pa sa isang Supreme Devil. Now we don't know kung ang sinasabi ditong mas malakas pa sa Supreme Devil ay ito lamang si Damnatio or pwedeng ang binabanggit nila dito ay ang Paladins. Hindi pa dito yun ako-confirm at napakaraming nagtatalong mga nagbabasa ng Black Clover para dun. Kaya let's not go any deeper into that, at kung nagtataka naman kayo dahil sa statement na yon, makikita nyo mamaya kung bakit nabanggit dito na itong si Damnatio ay mas malakas pa sa isang Supreme Devil. Knowing na napakalakas nga ng kalaban nila, naisip na agad ng mga miyembrong ito ng Black Bulls na handa silang mamatay para lamang mapigilan itong si Damnatio at para nga completely maibalik nila si Asta, dahil kung papabayaan nga nila itong makapag-interfere, ganun din naman ang kalalabasan kung sakaling mag-reign na nga itong si Lucius Socrates. This is where the battle starts. Alam naman natin sa previous chapter na ginamit na nitong si Damnatio ang kanyang Scale Magic, Scale Dominate. Pero kinounter naman nila ito gamit ang magic nitong si Henry na ang Magic Power Absorption. At ina-amplify pa yon ng magic naman nitong si Gordon. Ngayon, ang karamihan sa atin, ang alam lamang na magic nitong si Gordon ay ang Poison Magic. However, nagkaroon siya ng parabang upgrade in the previous chapters wherein na i-convert niya ang kanyang poison papunta sa medicine na nag-a-amplify naman ng magic powers ng kanyang mga subordinates. Kaya gamit ang Magic Power Absorption nitong si Henry at ang amplification naman nitong si Gordon, ay hinihigop nila ang magic power nitong si Damnatio ng kanyang Scale Dominate para nga hindi na ito magamit kontra sa kanila. Pero gumamit naman ng isang counter dito itong si Damnatio habang nagde-deploy ng isang napakalaking sword na hindi natin nakita in the previous chapters. Pwedeng ang sword na ito was made possible sa pamamagitan ng affiliation ni Damnatio sa isang Supreme Devil, dahil hindi naman natin nakitang gamitin ito ni Damnatio sa kanilang first encounter. Or pwede din namang meron na talagang ganitong sandata itong si Damnatio at hindi niya lamang yung ginamit way back then. Ngayon, gamit ang sword na ito ay nag-create siya ng isang cross-looking na slash na humati sa buong castle ng Black Bulls. Napakasimple at nawasak agad ang castle na yon, at kung papansin ninyo, hindi pa man lamang nagkaroon ng physical contact at ang tanging shockwave or impact lamang ang tumama sa castle ng Black Bulls at nawasak na ito agad, leaving Henry and Gordon taking up considerable damage. Habang sinasabi dito nitong si Damnatio na a scale without a sword is powerless. A sword without a scale simply is violence, but a scale with a sword, now that is justice. Now, isang napakatinding line nito mula sa author, dahil kung iisipin natin, napakaganda ng binibigay na mensahe dito nitong si Damnatio na tama nga naman. Dahil although being righteous, kung wala ka namang sapat na lakas at sandata, magiging powerless ka lamang. Subalit on the other hand naman, although having all the power in the world, kung hindi naman tama at hindi righteous ang iyong ginagawa, it is simply violence. Ngayon, with the combination of both which is depicted here as the scale and the sword, para bang nagko-complement ngayon ang mga sandata ni Damnatio, making him invincible.
dahil nga sinasalag ng kanyang skill ang lahat ng mga magic na kanyang tinatanggap at ang kanyang napakatinding sword naman ay kayang mag-slash kahit na hindi ito lumalapat. Kahit wasak na ang Black Bull's Castle, hindi pa rin naman tumigil sa pag-absorb ng magic itong si Henry at itong si Gordon, dahil kapag tumigil sila ay mas lalo lamang lalakas itong si Damnatio na nangangahulugan lamang na mas lalong wala silang magagawa. Si Vice Captain Nack naman nag-take up na ng kanyang Devil Union form para maging frontline sa laban. Makita natin dito na hindi lamang si Damnatio talaga ang kalaban ng Black Bulls, kung hindi ang armies pa nito ng Angels. Gumagamit na ng mga beams ang mga Angels na ito habang sinasalag naman ito ng Black Bulls. And here in this panel, makita natin na all of them has been going all out na agad right from the start dahil alam nila na hindi nila pwedeng maliitin ang Paladin version na ito ni Damnatio. Kung iiwasan nila ang mga beams na kinecreate ng mga Angels na ito, mayroong tsansa na tamaan pa ang ginagawang ritual para sa Door of Destiny, kaya mas pinili pang salagin at saluhin na lamang ito ni Locke at nitong si Magna, na para bang nagsisilbing shield sa laban na ito. Makikita natin na napakatindi ng tinamong damage ng dalawang ito, pero hindi pa rin sila tumigil at kung papansinin natin unti-unti nang pumapasok sa kanyang elf form itong si Locke. And yes, nagpatuloy ang laban sa gitna ng Black Bulls at itong si Damnatio, and wala ako actually gaanong masasabi sa mga panels na ito. Napakatindi ng art style, napakatindi ng pagkakadrawing, kaya I'll give you enough time para i-appreciate ang mga artworks na ito at ang laban. It came to a point wherein nakarating ng point blank range itong si Nack at itong si Zora, pero wala naman silang nagawa kahit nakalapit na sila kay Damnatio. With a simple slash nagkaroon ng napakatinding damage na naman na tinamo nitong si Zora at ni Nack na para bang halos maputol na ang kanilang katawan. Pero hindi pa rin sila sumuko, nagpatuloy pa rin sila sa pagsugod kay Damnatio kahit alam nilang wala naman silang magagawa. Nang dahil dito ay naisip ni Damnatio na parang wala namang kwentang ginagawa ng mga ito at unti-unti lamang silang lumalapit papunta sa kanilang sariling kamatayan. Kaya naisip niya dito na maaring may ibang dahilan kung bakit nabubuhay pati ng mga ito matapos nilang tamuhin ang napakatinding mga ataking ginagawa niya. At hindi naman nagtagal na-realize at nalaman niya ang sekreto kung bakit napapagpatuloy pa ring bumangon ng mga miyembro ng Black Bulls matapos ang napakatinding mga damages. Napansin niyang itong si Gray at itong si Gotche ang nagsisilbing key kung bakit nagkaroon ng passive energy pa rin ang mga miyembrong ito. Kung hindi nyo pa nagigets kung paano nakakatulong itong si Gotche at itong si Gray, gamit ang transmutation magic nitong si Gray ay kaya niyang i-alter ang mga bagay-bagay. Kasama na doon ang healing process sa loob ng katawan or ang physical na katawan ng mga miyembro ng Black Bulls, at gamit naman ang magic nitong si Gotche ay nagkikreate siya ng napakaraming clones nitong si Gray na kung papansinin natin sa mga nagdaang mga panels sumasakay or kasama ng bawat miyembro ng Black Bulls para magbigay ng recovery. Kung iisipin, napakatindi ng strategy ginagawang ito ng Black Bulls. Kung sakaling hindi ito napansin ni Damnatio, maaari sanang magpatuloy pa ang laban. Pero nahanap agad ni Damnatio ang tunay na Gray na nagtatago sa anyo ng isang tupa ni Charmy. Nang dahil dito, sinabi ni Damnatio na ikaw ang totoong Gray at papatayin na kita. Sobrang takot na dito si Gray, but then biglang may nag-appear na isang mirror sa kanyang likuran at dito ay nag-teleport itong si Gotche. Tinangka ni Gotche na iligtas itong si Gray sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya para siya ang magtamo ng gagawing slash nitong si Damnatio. However, his sacrifice was in vain dahil pareho silang tinamaan ng slash nitong si Damnatio. Now I think parang hinati ang katawan nila dito into a lengthwise dahil kitang-kita naman natin, tinamaan talaga ang kanilang mismong katawan at pwedeng naputol na nga ito at hindi lamang pinakita sa sumunod pang mga panels. Nang dahil dito ay masyado nang nalulungkot si Fenral at si Vanessa dahil alam naman nila na unti-unti nang napipin down ang mga miyembro ng Black Bulls habang unti-unti din nilang binubuo ang ritual na para bang iniisip nila na sila ang dahilan kung bakit namamatay ang iba pang mga miyembro. Nang dahil nga sa napatumba na ang nagpo-provide sa kanila ng recovery magic, unti-unti nang napahinto sa kanilang movement ang mga miyembro ng Black Bulls, hence ending the fight sa pagkatalo ng mga miyembro ng Black Bulls. Nagkaroon naman ng diversion ng panel papunta sa lugar or perspective nitong si Asta na kung saan ay tinatanong niya si Ryu kung kumusta na daw at malapit na daw ba or matatagalan pa para makapunta na siya pabalik sa Clover Kingdom gamit ang Door of Destiny. Tinatanong niya sana si Ryu kung kumusta na daw ba ang kanyang mga kasamahan na mga miyembro ng Black Bulls on the other side. Pero hindi sumagot itong si Ryu habang nagpapakita ng isang napakalungkot na muka at emosyon. Dito ay na-realize ni Asta na may napakasama ng malubhang nangyari sa lugar na kung saan ay nangyayari ang laban.
But on the very last page, we get to see a double spread page na kung saan ay ginagamit ni Nero ang kanyang sealing magic para isil ang pain at ang nararamdaman nilang mga sakit mula sa damage na tinake nila mula kay Damnatio. For the last and final panel, may kita natin ang isang napakatinding art na naman mula kay Yuki Tabata na nagpapakita ng Black Bulls na unti-unti pa ring bumabangon at nagtatangka pa ring pumalag kay Damnatio despite the injuries, the damage and lahat ng wounds na kanilang tinanggap. At kung isipin natin ngayon dahil nga wala na si Gray at wala na itong si Gotche, tinatanggap na nila ang lahat ng damages na ito without any recovery or healing. Ang tanging tumutulong na lamang sa kanila ngayon ay ang sealing magic nitong si Nero na nagpapamanhid ng kanilang mga nararamdamang sakit temporarily. At kung papansinin natin dito, hindi na sila nagmumukhang tao, para ng mga zombies ngayon ang mga membrong ito ng Black Bulls. Especially itong si Locke na parabang putol-putol na ang mga flesh at parabang bali-bali na ang buto. Now what I think will happen here in the next chapter is that magkakaroon ng bagong form na naman itong si Locke at magkakaroon siya ng additional power up para sa arc na to. And maybe with that new form, new magic or new power up ay magawa niyang patumbahin ang paladin version na ito ni Damnatio. Ngayon, that's just a hunch, that's just a theory, kaya huwag niyo masyadong seryosohin, pero doon na nagtatapos ang chapter na to. Sa pagkamatay ni Gotche at nitong si Gray, although pwedeng mahil na naman ito tulad ng nangyari sa previous chapters, pero I don't think that will happen na ngayon. Meaning mamamaalam na talaga sa Black Bulls si Gotche at si Gray at magpapatuloy na lamang ang laban sa natitira pang mga miyembro at lalong-lalo na nitong si Locke. Kung nakaabot ka sa huling parteng ito, surely you had a great time, kaya huwag mo kalimutang mag-iwan ng like, ng subscribe at i-ring mo na ang bell button. It is The Updated Weeb and I'll see you on the next one.